sa Dores! Paspas ang dagang saknaan, minunot usab ang pagitib sa mga balita. Way hunong ang mga personahe sa News and Public Affairs Department sa paghagpat sa mga balita ikan sa pagkaumol niini ngadto na sa labing uwahing kalambuan sa balita o paghatod ini kaninyo pinaagi sa Double S News Roundup! Double S News Roundup ang hiniusap paghatod sa balita karon o pagkalambuan nini dinhi sa Double S News Roundup! Mga kapuso, sa mga lugar nga mabuti atong Sibya og sabi sa nasa mga partes Pilipinas. Welcome diri sa lang edisyon ng atong tulumanon, inyong tulumanon mga kapuso, ang Double S News Roundup. Adlaw karon nga Miyerkules, Agosto 8 or Oktubre 8, 2025. Mga kapuso, kita ba'y mag-uban has pagtuki ani mga dagkong isyu sa lokal, national ug international. Super Radio, Super Radio, Super Radio, Super Radio. Mga kapuso, kini ang inyong ubos na lagad sa kahanginan, Super John Kim Patindol Bote. Super Radio. Ug para sa mga nag-unang balita karong adlaw mga kapuso, Super Radio Local News. Super Radio, Super Radio, Super Radio. para sa mga nagunang balita sa lokal, subay sa nahitabong linog mga kapuso diin apektado ang Northern Cebu. Apil sab sa pagpangandam sa otoridad ng mga aftershocks aron malikayan ang bati nga panghitabo. Ilabi na nga hapit na ang kalagkalag ug uban pa nga mga aktibidad sa Bermans. Kini human sub-sub na ang pagpangandam sa Cebu City Police Office sa umaabot nga adlaw sa mga Santos ug Kalag karong Nobyembre 1 ug 2. Nagkanayon si Police Captain Carisma Gonzales, antig pamaba sa Cebu City Police Office, nga si CCPO Acting City Director Police Colonel Enrico Figueroa nagpatawag na og panagtigom aron mapangandaman ang Nobyembre 1 ug 2 nga mga kalihukan. Matud pa nga magpakatap og daghang police personnel ang CCPO sa mga dapit nga dugukan og daghang tao sama sa mga samang ug simbahan. Nasayran nga nakahanay na ang security preparation sa kapulisan. Maong dili na sila maglisod sa pagpatuman og ilahan na lang kining palambuon. Gawas sa kapulisan, apil sab sa ipakatap ang ubang mga personnel gikan sa ubang law enforcement agencies sama sa Bureau of Fire Protection, BFP mga kapuso, Armed Forces of the Philippines og mga force multipliers ug uban pa. Super Tanky Bote sa Dores! Super Radio. Bikas bahin mga kapuso, planong mo abang og 12.5 milyones pesos nga office space ang kagamahanan sa Dakbayan sa Sugbo diha sa IT Park ning Dakbayan sa Sugbo alang sa Mayor of the Night program o satellite office sa City Hall. Kini ang tinguha ni Cebu City Vice Mayor Tomas Osmeña diin usa kini ka one-stop shop sa Mayor of the Night program sa Vice Mayor hangtod mahuman ang iyang termino o buwan sa Hunyo sa tuig 2028. Kinumduman nga plano ni Cebu City Mayor Nestor Archibal nga mulusad og programa nga Mayor of the Night nga muhatag og 24 oras nga serbisyo sa mga Sugboanon o gihulagway na The City Hall that never sleeps. Matud pa ni Osmeña nga butangan ang maong opisina og mga participating national agencies sama sa SSS, Pag-ibig, LTO, NBI, PhilHealth, PhilPost o guban pa. Samtang gitun-an pa kini karon sa Committee on Budget and Finance sa City Council. Ingon man sa City Legal Office ang maong proposal sa Vice Mayor og ang rekomendasyon alang niini apan ipasidaan na si Osmeña sa konseho nga gikinahanglan nga maaprubahan sa labing daling panahon ang iyang tinguha. Matud pa ni Konsehal JP Labella nga dunay daghang bakanting luna duol sa IT Park o mas maayong negotiate si Osmeña sa mga mall o buildings duol ni ini kaysa moabang og ingana kadako nga budget.
Pipila sab ka mga konsehal sa syudad nga ni padayag og reservation sa plano sa Vice Mayor tungod kay kini giingong wala gikinahanglan. Unya nag-usik-usik lang sa pundos panudanan sa kagamhanan sa dakbayan sa Sugbo. Super Tanking Bote sa Double S! Super Radio. Double S News Roundup! Okay mga kapuso, arita soba na ito magahisgotanan diri sa to ang tulumanon sa Double S News Roundup. Super Radio. Nahon taning 42 anyos nga maguwang patay. Human gisumbag sa iyang 37 anyos nga manghod. Kas may barangay Bulacau, Dakbayan sa Talisay. Suga pagkakumuah. Super. Matay man gyud. Kini human ang biktima kay hubog. Unya misuway sa pagdapat sa iyahang inahan. Hinungdan nga gipugngan kini sa manghod. O gipauwanan o kinomo ang maguwang. Super Radio. Amirisir po de. Imo man ang dapatan. Kasi mahubog lagi. No? Dili ibutang sa ulo. Ibutang rastiyan. Kana. 42 anyos na ka. 37 na bumanghod. Panigurado, imnyuhang nanay, senior na po na. Imo pag yung dapatan. Ining manghod, igo-igod in taon ni Depensa. Ipauwanag komo ang 42 anyos nga maguwang. Namatay ang taon mga kapuso. Super Radio. Tapikas bahin mga kapuso na sinati ka mga aftershocks human sa magnitude 6.9 nga linog dito sa Northern Cebu. Hayan mula na't pa hangtod sa tulo ka buwan sumapa sa Fivox. Super Radio. Muni mga kapuso ha. Muni ang gi-mention sa Fivox mga higala ka taon-taon pag ini mga aftershocks. Pero, iklaro sa Fivox mga kapuso, magkadugay, magkahinay. No, magkadugay ang panahon. September 30 man to, di ba? Magkadugay, muhinay siyag maayo. Kunya, mas mugamay po na baga aftershocks. Diligid ko na malikayan kay, in fact, ang Bohol, ha? Ang Bohol nga 2013 nga linog, hangtod karon maka-experience pag mga pagtayog, mga aftershocks. Pero matod pa sa Fivox, nga kasagaran ni ini, dili na gid mabati istaw. Ang ilahan na lang yung aparato. Buoy makakuha sa record. Di na ko na ma-feel sa mga tao kay perti na lang yung kunong hinaya. Talagsaon na lang yung kuno kanang mabati ang mga kusog nga pagtayog or kusog nga aftershocks. Man ka na 2013 pagudto ni linog ang Bohol engineer. Nya hangtod karon unsa nagutan tuig karon 2025 naagya po yung mga aftershocks. Pero hinay na lang yung kuno na. Unay giingon sa Fivox nga magkadugay ang panahon kuan pagkahinay pod siya. Bikas bahin, Vietnam Coast Guard midunar og pipila ka sako sa bugas og mga kinahon nga noodles alang sa mga naapektuhan sa 6.9 magnitude nga linog sa Northern Cebu. Oy, thank you kayo sa itong mga kaigsuonan sa Vietnam Coast Guard. No, I know di man gini ninyo madungog. Magpasalamat na lang gyud ko ninyo kay nahanglanon gyud magtinabangay gyud, no? Salamat kaayo. Vietnam Coast Guard ang ato ang silingan nga nasod mga kapuso ni hatag og tabang. So diri sa Cebu province yahay pa silang politika. Ang politika. Perting klaro ha. Yahay og panaway sa isang ila kauban ra ko na sila sa Cebu province. Pero yahay silang daot. Yahay og post sa social media, kinsa tong mas nakatabang, kinsa ang mas nakahatag og daghan, kinsa to ang mas naiplano, kinsa ang way plano. Paita sa ninyo. Panahon karon tinabangay ang gipangita sa tao. Pula na ang tao sa away Anawa ko ng mga social media. Kamo kung mangita mog away, ay nalang mo panagan Undang mo na inyong posisyon. Tampo kung naa kay maayong kuan, kay man gud mga kapuso, dili man gud tanan tao. No naam guni specific nga skills, no? Ang tao. No nay uban dia tulay butang ha, uban maayo mo basket. Nay uban nga di pod ka mao mo basketball. Sama ra po na, nay uban maayo mo plano, nay uban maayo mo implement. Nay uban maayo og kanang idea. Magtampo-tampo ta. Dili kay maabot sa ingani, sawayon niya, i-social media, i-agig Facebook ba? Imo pa ng istorya dito, ay di na okay na tanaron.
iyahay ba mong daotay? Yang risgo na naas mga sugbuan nun. Paitab taon ninyo. Super Radio. Kamura ka ubana, kamura mga politisyan. Nagbalik-balik na lang mo diha. Same old story. Makakitag ka nang pwede sawayon. Okay man na. Pero ang problema, kamura na naata sa sakuna. Kakuha mo sa kong punto. Okay na kung walay linog nga nahitabo. Sanga. Sawayan na tanan. Pero karon na magunta sa sakuna natin mga kaigsuunan apektados Bogo, San Remigio, Daan Bantayan, Borbon, Tabogon, Tabuelan. Muna to unahon, unya na kuno na be. Unya na. Guma na ni, matarong na tanan, mahatagan na tanang ayuda, mahatagan og financial assistance sa mga kaigsuunan, mapahimutang ang tanan mga kapuso. Hala, iyag-iyag imuhang mga nahibawan. Sa pagkakaroon man god rebuilding pata. Kanang rebuilding process imo na sagulan og pagpanaway, pagsita og uban pa wa gyud. Di ta ka rebuild ana inyohang kalaki. No, ipahimutang sa tanan una kay suggestion istorya sa Cebu province isiguro gina og ang kanang proper coordination kay daghan man dig may laki diha. Yan naa sa social media magsigyaw-kyaw ba? So sa Cebu province be palig-una na inyong coordination meeting kana mga nagsigyaw-yaw sa Facebook i-appeal nas meeting. Dagam din ka ba o di buhata? I-type ta na nila eh. Kung naisa ko na, diha pa mo magsigyaw-kyaw. Anyway mga kapuso, sa di pa tamo tusunahan, palutson sa tari ang ato. Double S News Roundup. Super Radio Reports. Dawatag report mga kapuso, joint exercise himuon sa Philippine Coast Guard ug sa Vietnam Coast Guard. Super Decime, pasok! Super Radio. Aniya karon sa Subo ang Vietnam Coast Guard din ang ilang barko na anidunggo sa Pier 4 kini alas bagay mo ang kalihukan uban ang Philippine Coast Guard. Sigun ni Commodore Alger Ricafrente, Chief sa International Affairs sa PCG nga mao na kining kadang pagbisita sa Vietnam Coast Guard sa Pilipinas. Ang unang pagbisita na itabo sa naging tuig dito sa kauluhan. Ang pagbisita sa Vietnam Coast Guard subay na sa Memorandum of Understanding tali sa PCG. Usas maktibidad ilang buhaton uban ang Vietnam Coast Guard mo ang Maritime Search and Rescue, firefighting ug oil spill response exercise from Biyernes to Bridges 2025. Kini sila sa Padilla sa Julius Radio DYWS, dapat totoo. Sa bikas bahin mga kapuso, 7 anyos nga bata patay. Laing duha ka mga tawo na angol dihang nadasmagan og sakyanan sa siyudad sa Lapu-Lapu. Driver giingong nakatulog. Super Norman, pasok! Super Radio. Nakabsan gyud sa yaga kinabuhi ang usa ka 7 anyos nga bata nga lalaki kinihuman nga nadasmagan usa ka pribado nga sakyanan diha sa may ML Quezon National Highway sa Barangay Pusok, syudad sa Lapu-Lapu kagahapon sa alas 4 pasado sa hapon. Laing nga duha ka mga tawo usab nagpangidaron og 63 anyos babae ug usa ka 41 anyos nga babae ang nangaangol usab human nga naigo gihapon sa maong nga sakyanan diha sa risgutan nga lugar. Usa ka multi-cab private nga sakyanan nga gimaniho sa usa ka 50 anyos o 40 anyos nga lalaki ang naigo usab dining pribado nga sakyanan nga usa ka expander sayra pinagi sa investigasyon sa kapulisan nga kining driver sa pribado nga sakyanan nga nakaigo niining tulo ka mga tawo usa ka multi-cab sakyanan ang naggiamiangkon nga nagduka samtang kini nagmaneho inungdan wa na siya magabantay dihang nakalitan nga diha na siya dapis dalan ug naigo na kining tulo ka mga tawo ug usa ka laing sakyanan samtangan siya karon nga gitanggong diha sa Lapu-Lapu City Police Office Headquarters ug gikatakta pasakaan sa kasong reckless imprudence resulting in homicide. Kini Super Norman Mendoza sa Jamie Super Radio DYWS, dapat totoo. Super Radio. Super Radio. Super Radio. Daghang salamat Super Decime Padilla ug Super Norman Mendoza sa inyuhang mga reports. Super Radio Weather News. Mga kapuso, alang sa update sa dagan sa panahon, pinakaroon nga marag ni uwan gito kaganina sa mountain areas na to. Naa sa ato ang linya
si Ma'am Ana Dumdum sa Pag-asa Ana, maayong hapon. Yes, Sir Jan. May hapon sa punta natin paminaw. Magnetong weather update para karong gabi unantod na ugma. Kasara, Sampangan, Intertropical Convergence Zone or ITCZ, ang nagapektar karon sa Palawan, sa Mindanao, sa Visayas, nagpapadiri sa probinsya sa Tugbu. O shear line, nagapektar sa northern o sa central zone. Monitor nga bagyo nga nakakaroon gawa sa atong area of responsibility. Ngayon siya, usan siya tropical storm, ngayon nga Nakri, o ganda na gilayon nga 1,745 kilometers silangan sa extreme northern zone. O kasa Sampangan nagalihok pa north-north westward sa gikusgod na 25 kilometers per hour. Posible siyang musod sa atong area of responsibility, especially dito sa northeastern boundary sa ato ang PAR. Ang forecast weather condition diri sa Visayas, nakasinati kita o mapanganunong kalangitan. Ang tsansa ni mga pag-ulan na kaning pagpanugdugog kilat, especially sa hapon or sa kapugnon, sa kagabion, may tungod sa ITCZ. And para tayo nakapakataf sa mga rainfall o thunderstorm advisories na hina-issue diri sa pag-asa. O basta ang kadagatan, hinay na to sa kasarangan na hangin nga pasilabing, hinigikan sa habagatang kasadtan nga sa mga sinakan. Naman mga kadagatan, maginawin dito sa kasarangan. Nisugbo, kadagatan mo anihunas alas 5:33, kining hapon, and mutaob alas 11:38, so karong gabi. Atong temperature forecast na sa 26 to 31 degrees Celsius para ugmang adlaw sa Luzon at Tostende. Ngayong adlaw ni salot alas 5:31 sa kapunon, musirang balik 33 sa Kamuntago. O makatong tanan, atong weather update, ikan din sa Pag-asa, kinsa na tumindom, mayong gabi na sa Mga kapuso, ang update sa dagan sa panahon pinagi ni Ma'am Ana Dumdum sa Pag-asa Mactan mo ay nagtapos sa first portion ng atong tulumanon diri sa S News Roundup. Sa di pa tayo matusunan mga kapuso, ato sa ni Palutson. Double S News Roundup. Okay mga kapuso, balik na diri sa ato ang tulumanon sa S News Roundup. Sa gihapon, ini ang inyong ubos na lagad sa kahanginan, Super John Kim Patindol Bote mga kapuso. Super Radio. Okay, dito maglangan, arita sa tumaga hisgutanan. Okay, so si Senator Erwin Tulfo na ang acting chairman sa Blue Ribbon Committee mga kapuso, ining investigation sa flood control project or flood control corruptions sa ubang sa DPWH, ubang mga kontraktor magigala. Si Senator Erwin Tulfo na, no, ang mo handle sa investigation human nga ninaog si Senator Soto. No, maragwa na gini kasabot si Soto, no? Kay paga naman tanan. No, nag-explain si Senator or Senate President Tito Soto Mangegala nga nung si Senator Erwin Tulfo daw ang nilingkod nga Senate Blue Ribbon Committee kay siya man daw ang vice. Siya daw ang vice chairman, ninaog man ang committee chairman, so ang vice gud ang mopuli. No, munang acting daw. Unya wala pa gyud nila na finalize kung kinsa ang mukuha or mugunit sa Senate Blue Ribbon Committee. Mao nang for the meantime lang si Senator Erwin Tulfo nga mo-handle sa investigation. For the meantime lang, kay ninaog man ang ulo, ang busy may mupuli, di ba? So, acting chairman sa Senate Blue Ribbon Committee, Senator Erwin Tulfo, hangtod nga wala, dili pa ma-finalize kung kinsa gyud ang mugunit sa maong nga chairmanship. Ang gikonsider ni ini mga kapuso, si Senator Kiko Pangilinan, Rafi Tulfo, JV Ejercito, Pia Cayetano at Risa Hontiveros mga kapuso. Mo na'y gikonsider. Uno man natin 1, 2, 3, 4, 5. 5. 5. No? Mo'y gi-consider nga himuon nga chairman sa Senate Blue Ribbon Committee mga kapuso. No? Okay sad siguro ni si Senator Risa Hontiveros kay di man sa ni siya pro Duterte, di sa ni siya pro BBM.
Kung sa tanaw ninyo, kamo, asa man inyong gusto ani nilang lima, Senator Kiko Pangilinan, Senator Rafi Tulfo, JB Ejercito, Pia Cayetano, o Risa Hontiveros. Sa lima, asa ani inyong gusto. No? Pero sa pagkakaroon, si Senator Erwin Tulfo sa ang mugunit ani mga kapuso, ha? Acting Blue Ribbon Chair. Para may klaro kay dili pa na sa final. Naapay posible pa nang mausab mga kapuso. So, anyway, aritas pinakabag-o mga kapuso nga gipakita ni Representative Kiko Barzaga. Cavite 4th District Representative Kiko Miao Barzaga. Ilig na siyang Miao. No, so, kaganina siyang Facebook post, nagpakita si Barzaga og mga papel nga matud pa impeachment complaint batok ni President Ferdinand Bongbong Marcos Jr. Super Radio. Papel ha? Ang giingon ni Representative Congressman Kiko Barzaga, kung say grounds, under the grounds of betrayal of public trust, I am filing an impeachment for President Marcos. And hopefully, Congress will remove him soon so we can start investigating those involved in the flood control anomalies, mga kaigsuunan. Super Radio. Inomdam mo na hisgutan tani before ni Naog, di ba? Si Congressman na kanang Martin Romualdez, di ba? Na-mention tani sa mga nakapaminaw sa itong programa kaniadto before sa ni Naog or pag Naog niya isip House Speaker sa Kongreso mga kapuso. Usa sa mga gikonsider matod pa ni Martin Romualdez is what if na ay mo file og impeachment complaint batok sa presidente. Okay, bisag unsa, no? Kuan ba ni sila kanang kauban, no? Best friend. No, kadugo ba gyud, no? So mo nay mahog man ni siya nga sa info na nadawat na to, mo man ni siya tig-block. No? Kung naay mo file og impeachment, kay dako ba kay role ang House Speaker sa impeachment complaint. Kay kung di na niya dawaton, di man na mo prosper. di na niya acknowledge, di na mo prosper. No? Muna mga kapuso, importante ang role sa House Speaker para sa impeachment complaint. Muna nga gaduha daw na base sa itong informant, base sa itong source, gaduha daw na si House Speaker Martin Romualdez pag naog. Kaya ka-remember mo, grabe siya ka-confident engineer. Confident siya, ako ilabot na. No, di ko mo naog kay, di mo ko guilty. Nya pag taon, ni naog nagkalit. No, katong padung na ang rally, di ba? September 21, di ba? Nag-rally to. Oh. So, appeal daw nas gi-consider. Karon, bag-o naman ang House Speaker, si Bujidi naman, matud pa, kauban ra po nila. Tanaw na to, if iya gining i-file, si Congressman Kiko Barzaga, tanaw na to kung unsay lihok ani sa mga kauban niya nga mga congressman. Dawaton ba na or di? I don't know. Sila ra gyud nakasayod. At tanganan pa ni. No, kung unsay lakang sa House Speaker. May ilhanin nimo kung i-block ba, dawaton ba or dili. Pwede ko ginang ko ni, once nga i-file ni, kay usa ra gyud ka congressman ang kinahanglan para maka-file og impeachment complaint niya, tukion mga kapuso. Usara gyud. Ano yung mga kapuso sa Departamento Sunahan, balotson sa tanan. Doctor. Double S News Roundup. Okay. Airtime na sa tap. 6:36 na. Per dyan, House Speaker, importante kunuhay na pa may ombudsman. Lusot gihapon na magkakaawatan, kaalyado. Importante gyud ang ombudsman. Mabitaw ng gibutang ng Srimulya diha. Ay, ang investigation sa ICI, kinsa may mo file na? Ombudsman. Investigation sa Senado, kinsa may mo file na? Ombudsman. Ay, nako. Importante kayong ombudsman. Ang wa na kong mahibong waabti og adlaw. Rimulya na dayon.
Anyway mga kapuso, nagitiigong oras kini sa ato ang tuluman sa WS News Roundup. Sa gyapon, kini ang inyong ubos na lagad sa kahanginan. Super John Kim Patindol Bote mga kapuso. Ang tangyang 24 oras mo, sunod na. Mayang gabi mga kapuso, daghang salamat mga kapuso. Dapat totoo.